Pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon lalahat ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ad fontes. To means to the sources. So yung scripture natin ngayon is Psalm chapter 119 verses 160 and sinasabi na, "The sum of your word is truth, and every one of your righteous rules endures forever." Sa Tagalog, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakilanman. So yung teaching natin ngayon is number 1, the Bible is the fountain of truth. So, meaning nito is, ang Biblia is naglalaman siya ng mga turo ng Panginoon at mga katotohanang nagmumula sa Diyos, no? So, halimbawa na lang nito is kapag may mga tanong sa'yo tungkol sa buhay at moralidad, maaari tayong bumalik maaari tignan sa Biblia, no, para sa mga tamang gabay. Or kung gusto mo ng tamang gabay or mga kasagutan, or nagtatanong kay Jesus Christ, gusto mo na kasagutan, magbasa ka ng Bible at makikita mo din yung sagot ni Jesus Christ. So the Bible is the fountain of truth. Next, the Bible is the filter by which to test beliefs. So meaning, dapat natin suriin yung mga idea at paniniwala sa pamagitan ng mga aral ng Biblia, no? Upang malaman natin kung tama ba or mali ba yung mga ito or yung mga ginagawa natin. Halimbawa, kung may narinig tayong bagong turo mula sa isang pastor, bishop, dapat natin to i-compirma sa sinasabi ng Biblia, no? Upang makita natin kung umaayon ba yung mga sinasabi ng pastor sa nasusulat sa Biblia. So the Bible is the filter by which to test beliefs. Next, the Bible is the final and unchanging authority. So ano man na mangyari, ang mga turo sa Biblia ay hindi magbabago. At lahat ng nakasulat sa Biblia is dapat natin sundin. Halimbawa, kahit na maraming tao ang may iba't ibang opinion tungkol sa kung ano ang tama or mali, no, dapat tayong bumalik sa Biblia para malaman natin kung tunay ba na makatotohanan yung sinasabi ng mga tao. So the Bible is the final and unchanging authority. So bilang application natin sa buhay is number 1, go back to the source given by God. So dapat pala tayong bumalik, no, sa mga aral ng Biblia. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat natin pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayin yung aral ng Biblia. Halimbawa, kung nakaharap tayo sa isang vision na hindi natin malaman, mabubuting magdasal tayo or magbasa tayo ng Biblia upang malaman natin kung ano yung nais at kaloob sa atin ng ating Panginoon. So let's go back to the source given by God. Next, God's teachings and believe by the truth. So dapat tayong sa bawat aral na naririnig natin, no, dapat natin itong suriin kung tama ba talaga, kung ito ba yung nakabatay sa katotohanan ng Biblia, ganyan po, no. Halimbawa, kung may nagbigay sa atin ng payo at hindi tugma sa mga Biblia or hindi tugma sa turo ng Biblia, dapat tayong mapanuri, no. Bilang isang follower ni God, dapat tayong mapanuri at itanong ba kung tama ba yung mga payong binibigay sa atin. So God's teaching and beliefs by the truth. And last is, give our allegiance to the supremacy of God's truth. Dapat tayong maging tapat at sumunod sa mga aral ng Diyos kahit ano pa man ang mangyari sa paligid natin. Halimbawa, kung may tao nagsabi na ang mga aral na Biblia ay hindi maugnay sa kasalukuyan, nagkakamali po yun, no? Dapat tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya at ipaglaban natin yung katotohanan. So let's give our allegiance to the supremacy of God's truth. So yung pinaka-lesson dito is dapat mag-rely tayo sa Biblia, no. Dapat natin pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan yung mga aral at Biblia. Kasi sometimes hindi naman agad tayo sagutin ng Panginoon. Sagutin tayo ng Panginoon sa instrument na magbibigay sa atin ng mga tamang kasagutan like Bible, ganyan. Doon niya idadaan yan or sa mga taong inutusan niya. So ayun naman po yung ahatunan sa daily devotion na may natutunan kayo, may share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.